Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Pilipinas, ang oras 8:19 ng umaga. Here comes the sun, here comes the sun, I say. Sabi nga ni Let Narciso ay wala pa yung sun eh. Parang ilang araw na po nating hinihintay. Sa totoo lang, mag-iisang linggo na ha. Total ay Feels like years since it's been here. kota naman na ho tayo sa ating mga dam The sun, para sa paghahanda po ng El Nino. Pwede ba habagat? Tantanan mo na kami sa mga pag-ulan. At doon ho sa mga kagigising lamang, syempre ang tanong may bagyo ba tayo? Kailan mahihinto ang ulan? Kamusta si habagat? Ito na ho ang Pag-asa DOST. At hihingi po tayo ng update kaugnay po ng ating lagay ng panahon. Magandang umaga, Grace Castaneda.
Grace, good morning mula sa Pag-asa. Yes po, good morning din po Ma'am Milky at sa atin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ito po mga pag-ulan na ating nararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dala po ito ng southwest monsoon o habagat, and expect natin ngayon hanggang sa mga susunod na araw magpapatuloy po itong mga pag-ulan nito, kung saan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro patuloy po yung halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan, while dito naman sa Metro Manila, rest of Ilocos Region, rest of Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at sa bahagi din po ng Antique, may mga pag-ulan din po tayong mararanasan paminsan hanggang sa malalakas po itong mga pag-ulan na to, and generally buong araw din po natin itong ina-expect na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin, though magbabari lang po ito dun sa intensity ng mga pag-ulan. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Batanes, possible din po yung mga scatter ng mga pag-ulan dala naman ng trough or extension ni Bagyong Dolphin. Ito po yung nasa labas ng ating area of responsibility na bagyo. While for the area naman ng Negros Island Region, Central Visayas, rest of Central Luzon, rest of Western Visayas, Leyte at Southern Leyte, patuloy din po yung mga scatter ng mga pag-ulan natin dala po ng habagat. So for today, expect pa din po natin more than 200 millimeters of rainfall for the area of Ilocos Sur and Benguet, while 100 to 200 millimeters of rainfall naman po sa La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, while 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at sa bahagi din po ng Antique. And mostly ito pong mga pag-ulan nito, yung mga ganito po kadaming mga pag-ulan within the 24-hour period is pagpapatuloy pa rin po in the next 2 days. Kaya again, pag-iingat at pagiging alerto pa rin po sa mga kababayan natin dahil mataas pa din yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nalulungkot naman ako, Grace, sa paalala mo sa ating mga kababayan. 2 araw pa mararanasan natin itong napakalakas na ulan. Napakadaming mga lugar pa lang affected nitong habagat. Yes po, expect natin bukas po halos ganito pa din yung mga pag-ulan natin, yung nararanasan po natin for today. While for Tuesday naman medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan, but generally maulan pa rin po yung panahon, lalong-lalo na dito sa may western section po ng Luzon at Visayas. Kung minsan, Grace, mas magandang bagyo na lang kasi ang bagyo usually 1 araw lang, 2 araw, pero ang habagat, biruin mo, mahigit 1 linggo kung minsan nararanasan dito sa maraming mga lugar dito sa ating bansa, Grace. Actually, depende din po talaga dahil yung bagyo naman is may kasama naman ding malalakas po na hangin. So, likely din po talaga na dapat maging ready din po tayo kasi yung epekto din po is nagbabari din kung gaano ka-vulnerable din po yung ating mga lugar. So ngayong, Grace, wala naman tayong binabantayan na sama ng panahon o bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa PAR. Yes po. Sa loob po ng PAR, wala tayong minomonitor, while sa labas, meron po tayong 3 minomonitor. Si Bagyong Dolphin sa layong 755 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes, hindi po ito papasok sa loob ng PAR, but ito po yung nag-i-influence sa habagat natin. Ito po yung nag-e-enhance. While meron din tayong minomonitor na tropical depression sa layong 3,435 kilometers east of extreme northern Luzon, and meron pa pong isa layong 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. Ito pong dalawang tropical depression na ito, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, and hindi rin po siya papasok sa loob ng PAR. Pero nag-i-enhance sila sa habagat. Ang nag-enhance po ng habagat natin is si Bagyong Dolphin po. Dolphin, ayun, okay. Maraming salamat, Grace, at every now and then makikihingi pa rin kami ng update sa Pag-asa. Alam mo ang ating mga kababayan kapag ganitong maulan, gusto na lang naririnig ang report mula sa Pag-asa.
Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Ingat din ho kayo. Grace Castaneda mula sa DOST Pag-asa. Patak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Sa mga motorista ho natin, ingat din ho kayo sa inyong pagmamaneho. Napakalakas ho ng buhos ng ulan kanina approaching ng Guadalupe, halos zero visibility. Kaya lahat po ng mga sasakyan ay nakagamit yung kanilang mga headlight. Kaya menor ho kayo sa pagmamaneho ha, para makarating ho tayo ng ligtas sa ating pupuntahan. Okay lang hong malate, kagaya ko. Basta ligtas hong makarating sa ating pupuntahan. At doon ho sa mga walang lakad, ngayon ho ay Sunday, ay dyan na lang ho kayo. Mahirap din hong gumawa ho ngayon ng mga household chores tulad ng paglalaba dahil hindi ho natutuyo ang ating labada. Naglaba ho ako ng Friday sa pag-asa na matutuyo bago mag-Monday dahil baka may pasok po ang mga bata. At yung ating mga anak na nagtatrabaho ay merong magamit na kanilang mga uniforme. Wala pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin ho tuyo ang ating mga labada. Anyway, isa ho sa mga binabantayan kapag ganito pong malakas ang buhos ng ulan ay ang Marikina River. At alamin nga natin ang sitwasyon mula sa sitwasyon dyan sa Marikina River. Unang alarma, naroon si RH number 5, Val Gonzales. Val, magandang umaga. Kamusta dyan sa Marikina? Katatapos lamang yung napakalakas na buhos ng ulan dito sa lungsod ng Marikina, Milky. At ito yung binabanggit mong binabantayan, nandito na yung napakaraming mga residente ng Marikina. Talagang nakamonitor sila, bagamat nakalive naman sa Facebook. ng Marikina LGU. Itong nangyayari dito, nakatutok yung kanilang camera, pero yung mga residente na nandito sa malapit sa lugar, talagang nandito. Kung makikita mo rito sa aking harapan, Milky, eto sila, nakamonitor sila. Ayan, nakamonitor ito. Nakamonitor at pinakikinggan yung report mo, Val. Oo, kung makikita mo, Milky, itong pagaspas ng lakas ng current o pagaspas nitong tubig na nandito sa lungsod ng Marikina ngayon, dito sa may Marikina River, talagang matatakot ka. Lalo na kung pag nagpapatuloy itong malakas na mga pagulan sa mga oras na ito dahil nasa first alarm, 15 meters mahigit na. Ito yung sitwasyon ngayon at kung magpapatuloy itong mga pagulan, nangangambay itong mga residente na maaring isunod yung ikalawang alarma o yung 16 meters na kung sana'y magsasagawa na ng evacuation yung mga residente na nasa gilid lamang nitong Marikina River. Pero sa katunayan na Milky, ngayon pa lang kahit nasa first alarm level 1 o first alarm pa lamang, meron ng mga residente na nailikas ng Marikina City LGU, particular na dito sa may Concepcion Integrated School, yung CIS school dito sa lungsod ng Marikina. Dito sa ito yung pinakamaraming mga evacuees dahil galing sila doon sa gilid mismo ng Tumana River. Yun yung sitwasyon ngayon. Pinanta doon sa mga pilahan natin na merong mga evacuees. Si Nanay, ma'am, taga-saan po kayo, ma'am? Taga-Kalumpang po. Kalumpang. Ako, Kalumpang pa. Ay, gilid lamang din ng Marikina River. Ayan lang po. Ito lamang. Opo. Oo. Di kayo hoy nakapaganda na rin sakali pong tumaas pa yung water level nitong Marikina. Yes, always naman kami nakaredy para if ever na ganito, nakaredy na yung mga importante, yung mga papers, yung mga importante gamit. Anong oras ba, Val? Sarili lang. Oo, anong oras, Val? Nagpunta si Nanay dyan sa inyong kinaroroonan from Kalumpang. From Kalumpang. Malapit lang po kayo. Opo, dyan lang po sa gilid lang. Talagang minomonitor din po ninyo. Yes po, minomonitor po namin. Pero thankful pa rin po kami sa aming
Mayora na si Maan at saka po si Congressman na si Marcin Teodoro po kasi nagpalagay po sila na pinataas po nila yan. Kung hindi siguro, baka ang tubig po Totoo yan. Oo. Ang napansin ko, Val, ang napansin ko, no, at saka nanay, kasi ako po ay taga Marikina na ngayon, mabilis mag-subside ang tubig baha. Minomonitor ko kasi kagabi ang lakas ng ulan hanggang kaninang madaling araw. So, tinitingnan ko nakabaka meron ako madaanan ng mga may baha. Pero ngayon mabilis mag-subside eh. Pero hindi po, sa ngayon po, sa na-monitor ko yearly po, parang ngayon po yung bagal ng kasi po, pinagawa nga po ng aming mayora at saka congressman na yung aming pong gilid po na pinataasan po. Pinataasan. Kaya ang bagal po ng taas ng tubig. May malaking tulong po niyan para hindi ho mabaha yung maraming barangay dyan po sa malapit sa Marikina River. Yes po, tsaka thankful po kami at saka talaga naka-ready na po ang mga school na para pag-evacuate na po ng mga taong need na po talaga na pag-evacuate po. Ayan, so ingat po Nay ha. Ilan ho ang kasama niyong nag-evacuate dyan ho from Kalumpang hanggang dyan po sa kinaroroonan niyo ngayon? Hindi pa po kami nag-evacuate pero naka-ready na po. Naka-ready na. Monitor lang po namin yung level po ng tubig. Ngayon po, nag-first alarm pa lang po pero sa 16 po, mag-second alarm na po. Doon na po kami talaga mag-evacuate po. Very good. Ingat po ha. Ano po yung pinakamalapit na evacuation center dito ho sa barangay po ninyo na tatakbuhan ng mga residente po? Sa Kalumpang Elementary School po. Kalumpang Elementary School. Opo. Okay. Anong pangalan po ninyo uli, ma'am? Ate de la Cruz po. Okay, maraming Salamat po, Nanay. Si Mrs. De la Cruz nakabilang doon sa maraming mga residente na nakamonitor dito sa lugar na ito. Alam mo, Milky, yung paghangin talagang may hampas ng hangin May kasamang hangin. Kaya kapag umulan, kahit na kami nandito sa ilalim mismo nitong tulay dito sa lungsod ng Marikina, mauulanan ka dahil malakas yung hampas ng hangin dito sa lugar na ito. So nakantabay din dito sa aming kinaroroonan, nakikita ko dalawa tong nakikita kong mga ambulansya ng lungsod ng Marikina. At bukod pa dun sa nakantabay dito, bukod pa dun sa mega system na mayroong mga public address system na naririnig dito sa pamamagitan ng River Parks Authority. Sila yung namamahala dito sa lugar na ito. Habang kami nakatayo rito, Milky, bumubuhos na naman yung napakalakas na ulan. Ayan, napakalakas na. Alam mo, Val, ang medyo maganda, hindi siya tuloy-tuloy di ba? Tumitigil ng mga mga ilang minuto, pero pag umulan uli, ubod ng lakas na naman. At yung ating mga alarm, hindi na alarm clock ngayon. Kumbaga emergency alert na from NDRRMC dahil sunod-sunod. Either orange, pero pinangangambahan ako pag sinabing, red alert ang nababasa ko sa cellphone. Naalala ko yung mga lugar na mababa na posibleng maging biktima yung mga residente sa pagbaha. Consistent yung pagpapadala ng mga mensahe ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na para bigyan ng paalala yung mga residente at mga nakatira sa iba't ibang mga mabababang lugar dito sa lungsod ng Marikina at iba pang lugar dito sa National Capital Region. Nulitin ko lang, literal na bumubuhos na naman yung napakalakas na ulan sa mga oras na ito, Milky. Uy, ingat ka, Val, ha? Dito sa Marikina River at madilim yung kalangitan, indikasyon na mukhang ngayong maghapon ay talagang bubuhos ang maghapong mga pagulan ngayong araw ng linggo. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ingat kayo ng iyong piloto sa pag-iikot para sa pag-monitor ng mga lugar na binabaha ngayon pong araw ng Sunday. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ay kung napapanood nyo si Val, nasa ilalim po nung tulay at background yung Marikina River. Abay, ang lakas ng bukod sa ulan ang lakas ng hangin. Kaya ingat, Val, at sa atin pong mga kasamahan din sa media. Kapag ganito pong masama ang lagay ng panahon, kayo ay natutulog o kaya naman ay nasa bahay lang, kami po ay nasa labas at nagko-cover.
Yan ho ang trabaho ng mga taga-media. Anyway, marami ho sa atin ang nasa bahay, nagpapahinga. At kasama kong humihiling na sana tumigil ang malakas na pag-ulan. Ano lang naman, pag-usapan naman ho natin yung mga hindi ho masyadong mabibigat na issue ngayon. Kasi bukas, magre-resume na naman ang impeachment trial. Kaya puro impeachment na naman ang maririnig ho nating mga balita. Kumustahin natin ang buwan ng Agosto bukod do sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. Kapag Agosto ghost month na pinag-uusapan di ba? At tama ba kung itong linggong ito ay ghost month? Simula. Kaya alamin natin, total tayo lang naman ay nasa bahay karamihan. Habang kayo po ay nag-aalmusal. A lighter issue, ayan, habang tayo po ay naghahanda rin sa pagbuhos ng ulan, sanhi ng habagat. Sabi ni Grace ng Pag-asa, hanggang Martes natin mararanasan itong epekto ng habagat. 3 bagyo ang kanilang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang nakaka-enhance ng habagat yung merong international code name na dolphin. Pero sana yung 3 ito ay wag nang pumasok sa ating PAR. At si habagat, sana naman nakakota naman na sa napakadaming buhos ng ulan, sana tumigil na. Ako po si Mil Kirigunan, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ngayong umaga habang malakas po ang buhos ng ulan. Kayo po ay karamihang mga nasa bahay lang. Ingat pa rin ho tayo. At sa mga motorista ho natin, ingat sa pagmamaneho dahil marami hong mga kalsada pa rin. Either binabaha o kaya naman ho ay marami pong mga lubak-lubak. Kaya menor ho tayo. At signal your intention para nabibigyan po ng babala yung mga nasa likod ho natin mga sasakyan. Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan natin, ano ba itong ghost month na to? At kailan ba ito magsisimula? Sa mga naniniwala at yung mga hindi rin naniniwala, pero para magkaroon ho kayo ng idea tungkol po dito. Pag-usapan po natin yan at mamaya ang aking panauhin, makasama ho natin sa pagbabalik ng Isyong Pambayan. Ako po si Mil Kirigunan. Pilipinas ang oras, 8:38 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay
ipinamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. At ngayon pong umaga, marami ho sa atin ang nasa bahay lang, tamad na lumabas dahil malakas nga ang buhos ng ulan. Pag-usapan natin pag Agosto, naalala ko si Nick Nangit. Dahil Ghost Month, naku marami sa atin, kahit hindi mga Chinese, ang naniniwala dito sa Ghost Month. At nasa linya po, hindi para, live dito sa ating studio, ang ating suki. Ganito pong mga topic, Attorney Nick Nangit. Attorney Nick, magandang umaga. Welcome ulit sa Isyong Pambayan. Yes, magandang umaga sa Isyong Pambayan and of course, Milky Rigonan. Salamat sa pag-anyaya ulit. Salamat sa pagpunta kahit malakas ang buhos ng ulan. Ay, oo, nanginginig pa. Kasama natin live sa studio si Nick Nangit. Unang-una, Nick. Yes. Kailan ba simula ng Ghost Month? Bukas ba? Tama ba ako? Ay, hindi pa. August 13. August 13. Kasi yan ang pitong lunar month ng taon. Ibig sabihin yung first new moon ng ika-7th pang pitong lunar month. Kasi diba ang Chinese New Year natin February, di ba? So pag magbibilang ka February, March, April, May, June, July, August ang pampito, new moon. Yan. So August 13 yes. ang simula. So sa Thursday. Yes, Thursday na. Oo. So anong kumbaga ay Ghost Month kasi naririnig natin na sinasabi, oy, Ghost Month ngayon. Meron pa nga, pag ganito, makikita mo sa feed mo sa SOCMED, marami nagtitinda ng mga kung ano-ano, halimbawa jade, yes. etc. Kasi nga, mag-Ghost Month. Pakipaliwanag nga ito, Nick. Kasi marami sa ating mga kababayan, marami ring sumusunod dito, lalo na kapag meron silang mga proyekto, meron silang mga dedesisyonan na mga mahalagang bagay. Sabi, wag mo na sa August. Pagalipas na lang, ang mga bare months na lang. Correct. bago nila ituloy yung mga plano. Pakipaliwanag ni. Sige. Alam nyo, kasi akala lang mga tao, Chinese lang ito. Pero hindi Kasi I've traced even sa Western lahat. Western astrology, even ethnic Filipino beliefs, talagang ito ay panahon ng maligalig. Okay? Although para sa mga Chinese, ang naniniwala sila na binubuksan ng pinto ng netherworld, yung parang impyerno, para ang mga kaluluwang maligalig ay makalabas. Oo. At sila ay pwedeng tulungan sa pamamagitan ng pag-aalay ng pagkain o kaya dasal o kaya sisindi ng insenso. Yun ang noon. So buong buwan ng Agosto, Nick, ay sabi mo nga, hindi masyadong maganda. Yes, yes. At saka ang Ghost Month, isang lunar month. So matatapos siya September 10.
or 11. Yan. So pwedeng sabihin natin na kung may mga balak man yung ating mga listeners, viewers, ay after September 10 na. Yes. Oo. Yes, after na noon. Kaya nga maraming hindi nagpapakasal itong panahon nito, hindi rin nagko-construct, hindi naglilipat, hindi nagsisimula ng trabaho. Maraming mga bawal. Hindi pumipirma sa cheque. Yes. Hindi po ipirma sa Totoo, cheque, diba? hindi naglalabas ng malaking pera. Kung renovation lang, okay lang yun. Yung mga Okay maliliit lang. Pero yung major decision sa buhay, no, hindi pwede. Oo. Bakit ganon, Ani? Kasi paliwanag natin, hindi ako naniniwala sa ganyang ghost month. Pero marami ho sa atin talaga naniniwala. At yung mga kapatid ho nating Filipino-Chinese, Yes. talagang sinusunod nila na kapag ghost month, wala muna. Correct. Alam mo kasi, ito yung panahon na maski ang ating weather ay maligalig rin. Oo nga, si Habagat Mabuti maligalig nabanggit din niya, sa atin eh. Oo, Milky, kasi ang Habagat, isang kinikilalang Diyos ng mga sinaunang Pilipino. Anak ito ni Bathala. At siya ang tawag sa kanya Diyos ng ulan at saka hangin. Okay, ngayon, siya yung nanggagaling sa tinatawag na northeast. Northeast. Kaya nga 'di ba northeast, monsoon, Oo, 'di ba? northeast monsoon. Yes. Oo nga, tama. Northeast. Sa Chinese, pinaniniwala nila sa Feng Shui, ang northeast corner ng bahay mo ay hindi maganda. Nandun yung greater evil. Sa atin, ito yung panahon na pumapasok na ang June, July, August hanggang October. Ang panahon nagiging iba, ang mga hindi na pwedeng magtanim. Okay? At nananalasa na ang mga bagyo. At dito, mararamdaman natin yung tinatawag na yin energy. Sa karma kasi, alam mo yung yin and yang, Oo, di yin ba? and yang. May puti, tapos may Oo. itim, may tuldok, di ba? Ang yin energy kasi, yan yung negative, yan yung kadiliman, yan yung tubig. Oo, yung yang energy naman, yan yung liwanag, positive. Oo. Hindi sila nagkokontrahan na konsepto ng Kristiyano na good and bad, hindi. Kumbaga harmony sila kasi sa buhay natin laging nandyan yan. Balanse ibig Balanse, sabihin. yes, Oo. yun ang kailangan. Yin and yang. Yes, maski nga sa Western astrology, ito yung panahon na napakaraming retrogrades. At saka maski nga sa Wiccan, ito yung panahon na lugnasad na ang harvest nila ay kailangan makuha na nila yung ani nila kasi papasok na ang lagas. Kaya para para sa hilagang hemisphere natin ay mabigat din ito. So hindi lang ito dahil sa Chinese kundi mabigat sa ating lahat. Meron bang paraan para makontra yan sa halip na halimbawa, walang mga paggalaw, walang desisyon? Kasi sinasabi nila, ay ghost month, wag ho muna tayong pumasok sa mga kontrata, negosyo, pagtatayo ng mga kung ano-ano, mga major decisions, ibig sabihin. Meron bang paraan, halimbawa, hindi na mapigilan, kailangan ipatupad na, Nick? Pwede bang, anong gagawin ng ating mga kababayan? Alam mo, mahirap kasing kontrahin talaga ang takbo talaga ng kalikasan. Either mapapalpak, failure, o kaya madedelay, maaantala. Pero alam mo, kung kunyari may pang araw-araw na buhay natin, hindi naman kailangan bumili ka ng mga mamahaling kung ano-ano. Alam mo yung simpleng ribbon na kulay pula? Pwede mo itali lang siya sa pintuan, sa doorknob. Okay. O kaya sa Pangontra bintana. yun? Yes. Sa negative? Yes. Kaya nga pansinin mo sa mga Chinese films sa social media, mga online films, mapapansin nyo bakit yung pagka merong napoposes, nilalagay sila ng kulay pula. Bukod sa papel na inilalagay nila, may mga sulat, di ba? Pula. Kasi nga ang pula is yang energy. Kailangan kontrahin mo kasi yung yin energy. So, okay na yung red na ribbon, yes. Sa entrance sa may pintuan, doorknob. sa doorknob. Yes. Okay, sa bintana, yan. Pwede ka rin maglagay ng asin sa apat na sulok ng kwarto mo or ng living room mo. Pwede ka maglagay noon. Yun ang pinaka-simple. Ngayon, kung ikaw naman ay into crystals, yung mga kulay itim, like onyx. Yan, onyx, hematite, tourmaline, yan, pwede yan. Yung mga suot lagi ni Nick, Yan, lahat. Pero yan ba yung mga, tanong ko, kasi meron ako mga friends, marami rin suot na bracelet. Ito ba base sa mga halimbawa mag-o-ogo o mag-ghost month, iba yung suot nila? The whole year, yun yung suot nila? Actually, pwedeng kasi ako ang dapat talaga yung whole year yun na yung suot mo. Kaya lang yung iba gusto nila may extra protection sila pagdating ng ghost month. Kaya
bumibili sila or Ng jade, halimbawa. Actually hindi jade, peridot, Peridot. labradonite, yung hanhong na sinasabi, kulay pula yon, at saka yung mga black. Pero ako, like, sa akin, whole year lang to. The whole year lagi mo suot na nakikita ko. Yes, ito black Oo. naman. Yan yung onyx. Yes, onyx. Meron din naman yung pwedeng mixture. Thermalite. May tourmaline, at saka may hematite. Yan, pwede yan. Oo. Yun yung mga yung mga paniniwala kasi kahit ho sa atin ng mga Pinoy, marami naniniwala ho pagdating sa Ghost Month. Lalo na ho pag meron ho tayong mga kilalang mga negosyante, Yes. sumusunod ho sila dito. Ang sinasabi, wala mga masama eh. Correct. Lalo na't ito ay sinusunod naman ng ating mga kapatid na Filipino-Chinese. Yes. At marami pa kong ibibigay na tip, Nick, sa ating pagbabalik ngayong Ghost Month na magsisimula August 13 up to September 15 para mabigyan din ho tayo ng tip at babala rin. Kahit hindi ho tayo, sabihin na natin naniniwala talaga, at least meron ho tayong idea ano ho ba itong Ghost Month sa mga Chinese. Sa pagpapatuloy po ng Isyong Pambayan, ako po si Mil Crigunan. Pilipinas ang oras, 8:51 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago.
kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan. Isyung Pambayan! Pilipinas ang oras, 8:55 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Krigunan sa Isyong Pambayan. Ngayon pong umaga ho ng Sunday. Ngayon pong August 9, 2026. Nakalimutan ko na Rick yung petsa eh. Sa mga late tuner, ang akin pong panauhin, of course, Attorney Nick Nangi. Pag ganito pong mga panahon ay siya hong iniimbitahan ko. Ngayon po ay Ghost Month. Ang sinasabi ho nilang Agosto ay Ghost Month. Bakit ghost ang tawag sa August? Okay. Tinawag siyang Ghost Month kasi sa perspektibo ng mga Chinese at saka mga Asians, hindi lang naman sa China, ito yung panahon na pinalalabas ang mga maliligalig na kaluluwa. Yun yung mga namatay na ang dati nilang buhay hindi maganda. Nagsimula kasi ito sa paniniwala ng mga Buddhists. May isang monghe, si Mulyan ang pangalan niya, lalaki, na may ability siya na mag-astral travel. Nakita niya yung nanay niya sa impyerno na kumakain ng tapos nagbabaga. Kaya awang-awa siya sa nanay niya. Kinausap ngayon niya yung Buddha at sinabi niya anong pwedeng gawin. Sabi ni Buddha, hindi mo pwedeng ilabas yan kasi kailangan panagutan niya yung kanyang pangit na ugali nung siya'y buhay pa. So ngayon sabi, pero pwedeng mag-chant ka, humingi ka ng dasal sa mga monghe at papapayagan natin itong si nanay mo na lumabas. Kaya simula noon, binuksan ang pintuan ng impyerno, yung tinatawag nila Netherworld, at lahat ng mga maligalig lumalabas. Kay kamag-anak mo o hindi. Ngayon, dahil nga maligalig din yung panahon, kinakailangang mag-alay ka para hindi ka masaktan or hindi ka maapektuhan ng mga yon. So may mga alay din para pangontra. Yes. Maging tayo, meron tayong atang. Inaatang. Yes, atang. At pangangaluluwa. Meron din tayo. So saan natin nakuha yan? Bago pa dumating mga Kastila, meron na tayong ganyan. Matagal na rin Matagal pala. na. Oo. Sabi ko kanina kasi, itong Ghost Month, karaniwan sinusunod ng mga Chinese. Pero ang sabi ni Nick, during commercial break po, sabi niya hindi matagal ng panahon ito. Una, yung mga mangingisda nung unang panahon. Yes. Paka-explain niya, Nick, yung mga kababayan nating nangingisda na nakikinig ngayon, I'm sure. Yes. Wala mo nang lumalaot dahil malakas po ang alon at pag-ulan. Tama. Siguro ito narinig nila sa kanilang mga kanununuan. Tama yun. Alam mo kasi, ito yung panahon na hindi sila nagpapalaot o pumupunta sa karagatan kasi maligalig din ng tubig. Dahil nga, tubig is... Buong Agosto. Yes. Is yin energy. Actually, nagsisimula kasi yung southwest monsoon pala ha. Sorry, kanina sabi ko northeast. Northeast. Southwest monsoon, nagsisimula siya Kasi habagat eh. Yes, habagat. Patapos ang Mayo, tapos Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang Oktubre yan. So maligalig talaga yung panahon. Pero ang pinakamaligalig ay ang panahon ng Agosto. Kaya nga yung mga seafarers natin, hindi sila nagpapalaot, hindi sila nanguhuli ng isda. Kasi wala silang mahuhuli talaga. At natatakot din sila yung mga mangisda natin. Yes. At napapansin nila yan sa migration ng mga ibon inwards kasi alam nila na ang karagatan ay magulo na at yung mga insekto nagsaswarm. Kaya nga 'di ba dumadami ang gamo-gamo kapag gabi, 'di ba? Sa lalo pag may ilaw. At yung mga pananim nila nangangamatay na dahil tapos na ang pag-ani eh. So at tubig tumataas ang alon pati ang baha. Noon pa yun. Oo. Noong unang panahon ba ito? Kaya lang lately na pag-uusapan po Ghost Month kasi iba na yung tawag. Yes. Pero ito ay noong unang panahon pa pala. Correct. Ayan. Gusto kong batiin ako maraming nakikinig at interesado sa ating topic. Of course, sa Tornino Lao Ay Senior. Maraming salamat. Maulan din daw po sa kanilang lugar. Sonny Percy, maraming salamat din sa inyo pong panonood at pakikinig. Alberto Dolosin, maraming salamat. Fernan Estapia Estebar, good morning po. Dito po sa amin, brown out. Naku, kagabi pa. Barangay San Jose, Ternate, Cavite.
ilan pa hong mga legal consultation, film clips, music and everything. Ang Ilocanang Maputi, ang Siko. Sabi nila kay Deo Macalma. Salamat po sa inyo. Yan ang tawag sa nila kay Rainy Sunday morning, Ma'am Milky from Malolos, Bulacan. Si Willie Velasquez, good morning po. Nakikinig po ako kay Attorney Nick. Ako, salamat po sa inyo ha. Ramon Abadillo, maulang umaga, Ma'am Milky, nakikinig at nakatutok sa DCRH mula po sa Santa Rosa, Laguna. At interesado sila sa mga ganito ring topic. Maiba naman. Bago pag-usapan uli ang mga impeachment. Ngayon, Nick, sabi nga natin, Ghost Month, marami pa rin ang mga kababayan natin kahit hindi masyadong naniniwala pero nakikinig sa ating talakayan. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Kasi yung iba, sabi ni Nick Nangit kasi bawal ganito bumiyahe, magpakasal, pumirma sa cheque, etc. etc. Ano yung maipapayo natin? Wala namang mawawala sa atin kung tayo'y susunod rin sa mga ganito. Dahil may epekto talaga ito sa atin lahat. Pag chinek ko rin ang agham may tinatawag tayo human resonance. Alam mo, tuwing Agosto, pinakamabigat pala na nagbabago-bago ang electromagnetic forces ng planeta natin. Pati ang solar flares na galing sa araw, ganun din. Malakas. Kaya pati human resonance, ina-explain ng science na maligalig talaga ang Agosto. Iba lang ang pananaw o perspektibo. So mas maigi pa, umiwas na lang sa mga bawal. Sumunod na lang. Sumunod na lamang. At yun pa, bukod doon, Nick, ano pa yung mga maipapayo mo sa ating mga kababayan? Siguro maganda yung ano yung pwedeng suotin. Halimbawa, Ayaw nga pala. Oo. Kasi pula. Kasi nabanggit mo pula, yes, pwede. Pero yung maliliit lang, wag yung malaking pula. Iwasan, pwedeng, ang maganda, floral. Yung bright colors, summer colors. Okay. Kasi kahit natag-ulan na. Yes, kasi yan ang young energy. At saka pastel colors, kagaya ng suit kong ganito. Ito. May maroon ako, pero meron akong nasa taas na white. Okay. Huwag kayong magsusot ng mga monochrome like black, yung pure black, dark blue. Paborito ko pa naman yung black. Oo nga, pero maglagay ka ng something. ng something. Pwedeng scarf, pangontra. At saka wag yung dark blue, dark brown, basta yung mga dark colors. Ngayon, alisin nyo yung mga wind chimes ninyo na nasa mga bintana kasi pwedeng mag-trigger yan, mag-attract ng mga negativities. Kasi again, yin energy yon dahil wind at saka water is yin energy. So, tanggalin niyo muna pansamantala for the duration nitong month. August 13 to September 10. Yes. So, alisin muna. Tapos, yung mga payong, syempre, dahil tag-ulan, wag kayo magbubukas sa loob ng bahay. Bukod sa tumutulo yun, baka madulas. So, again, may basis, di ba? Kasi common sense lang. Sa labas ng patuyuin. Sa labas lang. Wag yung pwedeng nakawin ng kapitbahay. Madaling abutin. Tapos, kailangan talaga linisin ang mga kapaligiran, lalo na ang kwarto. Linisin. Okay? At umiwas kayo do sa northeast at saka southwest na locations. Dapat doon lang sa gitna. Okay? Kasi nandun yung greater evil, yung southwest monsoon, di ba? At yung northeast naman, amihan naman. So, iwasan yung lesser evil naman. So, dapat doon lang sa gitna. Ayun. Maraming nabitin dito sa aming talakayan. Pero babalik ko si Nick sa atin pong mga paanyaya pa rin sa kanya sa ilan pang mga dapat nating talakayin dito. Ano ba yung mga susunod sa September? August, September. Halloween na. Halloween. May Chinese Valentine. Pero ito then, yung August 20. And then, one day lang. And then after that, wala na. Halloween na. Ayan. Marinig nyo ulit si Nick bago mag-Halloween. Ayan, dito po sa Isyung Pambayan. Maraming salamat, Nick, at ingat. Maulan. Maraming salamat. Magandang umaga sa iyong pagpunta uli ngayong umaga dito sa Isyung Pambayan. Maraming salamat kay Nick Nangit, ang ating suki. At babalik po ako, God willing, sa susunod pong Sunday, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Mga kababayan, ingat po kayo. Malakas pa rin ho ang buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, mararanasan pa rin natin ito hanggang sa araw ng Martes. Sa ating mga motorista, ingat sa pagmamaneho. Ako po si Milky Rigunan, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayang nasa abroad. Kamusta po kayo? Ano man pong time zone sa inyong pong mga bansang kinaroroonan? Naway nasa mabuti ho kayong kondisyon at kalusugan. Ako
Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, oras sa buong Pilipinas, 9:10 ng umaga. Susunod na, Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Sumainyo ang Tanggaling